Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Blind fanatic, ito ang tawag sa mga panatikong mga tao na kahit mali na ang ginagawa ng kanilang iniidolo ay malinis pa rin ang kanilang pagtingin dito. Ito ngayon ang nakikita natin ngayon sa mga suporter ng mga Duterte. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil po mga kabunyog, kahit nasa kabila ng mga pinaggagagawa nitong mga Duterte, nandito pa rin po ang suporta ng kanilang mga taga-sunod, lalo na sa lugar ng Davao City na kung saan baluarte ng mga Duterte. Anyway, ito mga kabunyog, panoorin po natin itong paliwanag ng isang oposisyon doon sa Davao, na kung saan mga kabunyog, nais itong taong ito na imulat ang mga mata at kaisipan ng mga Davaoenyo sa katotohanan. Anyway, ito mga kabunyog, panoorin po natin ang kanyang mga pinagsasabi. Okay. So basically, anong explanation dito kung bakit tila mas malakas palalo yung dynasty based sa results nitong pinakahuling election? Bakit ganun? Christian, if you'll also allow me to say this, no? Ako, we welcome ko itong opportunity to reflect and discuss and converse about the situation. Not because ako ay bitter, no, dahil na hindi nga nanaig ngayong panahon ng election, kundi this is really an exercise to know our people better, to know our community better. At saka, for those who are watching na kung kayo ay bumoto differently, no, this is a chance for you to also know yourself, no. Baka this will give you insights as to bakit mo nga ba ginawa yun, bakit nga ba ganito ang aking pagboto, no? So yun yung aking premise in entering this conversation. So ang pinaka-simple lang naman na paliwanag ay bakit sila nanaig? Kasi binoto sila ng mga tao. Pero ang next interesting question, Christian, ay bakit, no? So at maraming mga pananaw, I think we can safely say may mga dominant na mga factors o paliwanag, pero hindi iisa lang, no? So halimbawa, ang sa tingin ko, isa sa mga matingkad ay many people really voted based on affect, no, yung how they felt, and how they felt ay hindi lang naman natural na feelings yan din ay minsan ay response, no, sa narratives na prevailing, no. So halimbawa, yung isang naririnig na paliwanag kung bakit ganyan ang resulta ay because of sympathy vote, no. People voted kasi naawa sila, naawa. At yung pagkaawa na yon ay dahil they felt na nag-suffer ang mga Dutertes in two ways, no. Una, in-impeach si VP Sara, no. Kaya nga protect VP Sara. Pangalawa, kinidnap si former President Rodrigo Duterte, no. Kaya nga I'm just saying that's these are the narratives. Clarify ko lang kasi baka gamitin to ng mga nagpapakalat ng fake news Oo, fake news po yung ko. kidnapping So at yung quote-unquote na kinidnap and so therefore bring him home, no. So kumbaga, in the face of these narratives, the sympathy vote therefore would be kawawa naman, suportahan natin sila, botohin natin sila. So yun yung isang paliwanag, no. Yung ikalawang paliwanag ay medyo magkaugnay din. Yung ang tawag yata dito ay voters vengeance. Nanggigil yung may mga segmentang population na nanggigil kasi sa pakiramdam nila hindi makatarungan ng ginawa nga kay sa dalawa, no, kay VP Sara at kay former President Duterte. I keep saying former President, but now maybe we should call him Mayor Rodrigo Duterte ulit, no. And this voters vengeance is yung notion nga ng will show him, no, will get even with them, and so the getting even translated into supporting the call for voting straight, no. Yan, yun yung pangalawang paliwanag, yung voters vengeance. Yung pangatlo ay yung tinatawag na loss aversion. Kasi may mga tao din daw naman na parang inisip nila, kung hindi ko iboboto ang mga Duterte, anong mawawala sa akin, no? So instead of saying, if I don't vote for them, if I choose differently, what will I gain? Parang mas ang naging dominant ay yung, ano kayong mawawala sa akin? And as you know, the dominant narrative here in Davao is that, you know, single-handedly, si Mayor Rodrigo Duterte, he made Davao peaceful, no, naging maayos, no, at itong peace and order situation ang naging pundasyon ng kaunlaran ng Davao, etc. So, isipin mo, kung sa utak ng botante ay mawawala sa akin ito kasi maaaring bumalik ang illegal drugs at ang kriminalidad. So, therefore, mabuting bumotohin ko na lang ang mga Duterte kasi nakakatakot kapag maguli na uli ang Davao. So, that's loss aversion, no. Meron ding nagsabi na extension ng halo effect, no? Kasi
marami naman talaga, lalo na sa mga medyo adult, no, na ages, na nakita nila yung paano nag-change nga yung Davao. Pero ang context kasi ng change ay yung the Davao of the years under martial law, no, ni Marcos Sr. So, nung nakita nila yung pagbabago, parang ang punto doon ay ang galing naman, no, ni Mayor Duterte. So there's a positive experience, halo effect, and that halo effect got extended to the rest of the family. Parang meron, narinig ko nga yan na parang nasa dugo yan nasa dugo ng mga Duterte ang maglingkod at maging mahusay na public service. So bloodline na ang pinag-uusapan. So yun, extension of the halo effect as a possible explanation. I think another explanation would be there were voters who voted out of habit. And when I say they voted out of habit, because 37 years nang nasa posisyon, no, sa local government in particular ang mga Duterte. So hindi mahirap yung isipin mo ano bang nakasanayan, so doon na lang, no. And then I also wanted to say na yung meron din namang bumoto na sa tingin nila they voted out of their values, no. So ano ba pero anong value ang pinahalagan? Yung value ng loyalty. Kasi di ba, maging loyal ka dapat sa mga Duterte, and therefore yung mga hindi loyal sa kanya, yung mga tumaydor sa kanya, hindi dapat suportahan yun, no. And so if you add all of these things up, at strong na mga emotions ng mga tao, at ang simple lang ng hinihingi, kung ikaw ay mamamayan, naririnig mo itong mga narratives na to. Very, very powerful. You hear them sa iyong family, nababasa mo sa group chat, nababasa mo sa social media, narinig mo sa radyo. Tapos ang hinihingi sa'yo amidst all of these things, simple lang, napakadaling gawin. In the sense na hindi ka naman nila hinihinging gumawa ng imposible. Hinihingi lang nila sa'yo ay vote straight. So can you imagine how easy it is, or it was then for some people, or for many people to have followed that call? Kasi ito lang naman ang hinihingi sa akin para mapatunayan ko na ako ay isang loyal na tao. Ito lang naman ang hinihingi sa akin para magawaran ng katarungan ang mga Duterte. Ito lang naman ang hinihingi sa akin. Boboto na ako na straight. So parang ganun ang paliwanag kung bakit nangyari noong May 12. So mukhang nakabuti pa sa mga Duterte in a way yung pagkaka-impeach ni Sara at saka yung pagkaka-aresto kay Digong dahil mas lalong nag-solidify yung support around the family. Oo, yun yung sinasabi na unintended consequences of the pursuit of good governance and justice ay nagkaroon ng platform, no, ang mga Duterte to be able to consolidate support. Kung ako naman ayoko namang sabihin na mali yung pagpapasya, no, na hayaang hulihin, dalhin sa Hague. Kasi pagkakataon yon ng mga naging biktima ng war against illegal drugs, no, na essentially a war against the poor, no, ang magkaroon ng katarungan at tututusin pagkakataon na rin naman ito for former President Duterte to clear his name, no. Pero parang kung meron sanang timing question, parang poorly timed ang nangyari dahil ang word na ginagamit ko to describe that, Christian, is a Cebuano term, dalahig, no? Dalahig, parang we were all dragged into the situation. So kahit na yung mga ibang lugar, no, na kung tutuusin hindi naman ground zero sa usapin ng politika ng mga Duterte ay naapektuhan din, no, sa kaganapan. Isa kong tanong dito, no. Do you think truth still matters dito sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte? Ito yung konteksto ng tanong ko, no. First, I understand, ang ganda ng pagkakalatag mo, no? Talagang hinimay mo mabuti kung bakit ganun yung matinding pagsuporta sa mga Duterte. And I definitely agree, 100%. Pero inisip ko lang minsan, malaki ba yung pagkukulang pag dun sa pagpapahayag ng bakit siya in-impeach in the first place? Yung more than 600 million na confidential funds na hindi o ayaw niyang ipaliwanag. Yung pagbabanta niya, yung pagsasabi niyang kumontak na siya ng papatay at pumayag na yung papatay dito sa Pangulo. Kahit sa anggulo mo tingnan, hindi siya ginagawa ng isang matinong politiko. Sobrang lakas ba yung kanilang propaganda machinery to the point na kahit alam mo maling ginagawa, ang pinaniniwalaan pa rin ng mga taga-suporta nila, hindi politika lang yan, kinakawawa lang yan. Ako, Christian, ang tingin ko ay mahalaga ang katotohanan, no? And that is a shared concern. Hindi ko kailanman sasabihin may monopolyo ang isang grupo o isang bahagi ng lipunan sa katotohanan.
Ang nagiging problema lang natin ngayon ay dahil may mga platforms na madaling magpalaganap ng hindi naman siya 100% falsehood, no? Di ba yung sasabi nila, yung classic formula nga ng pag-spread ng maling ng fake news, di ba? May elemento ng katotohanan na nandun. And it usually is the one that hooks people and then nababalot na siya ng mga maling paniniwala. At kaya ganun yung nangyayari, no? So even people who care for the truth can get sucked into narratives that are actually false, no? And so what we do need to do, I think, is to be better at explaining to ourselves. And I say ourselves kasi tingin ko, hindi lang naman mga institusyon na kagaya ng media, kagaya ng mga paaralan, no? Kagaya ng mga simbahan, ang may ganyang katungkulan na maglinaw. Tayo rin naman ay may katungkulang maglinaw sa ating sarili. Kung may tinatawag tayong health-seeking behavior, dapat din didevelop natin yung tinatawag nating truth-seeking behavior. Because while one would think that health is a natural motivation, in truth, hindi. We make really bad choices that affect our health. Ganun din sa usapin ng katotohanan, no? Dapat automatic na lang sana, na we go for what is true and what is based on facts. Pero hindi. We make choices that undermine our grasp on reality. Isa pa example, no? Yung nakalaban mo, si Pulong Duterte, may lumabas na video. Of course, lumabas siya during the campaign. Pwedeng argument nila pinopolitika lang. Pero pinatunayan yung video Kita naman ng lahat. May asawa, may pamilya ito. Pero gumagawa siya ng ganun. Diba yung kumukuha ng babae sa isang aminadong bugaw. Diba yung nakwento dyan? Tapos, tinakot. Diba, inaakma niyang sinasaksakan although nakabaliktad yung kutsilyo. Kahit sa anggulo mo tingnan, mali yun. Bakit yun parang hindi naman kinonsider base sa resulta? Kasi ang laki pa rin ng panalo nitong si Pulong. Clearly mali yun. Ba't parang walang pakialam yung mga voters doon? O kung meron mang pakialam, tinanggap nila. Kasi binoto pa rin nila. Alam mo, yan yung mga katanungan na dapat sinasagot ng bawat isa na bumoto sa kanya, no? Before they go to sleep at night. And I'd like to think na actually meron namang mga nag-isip. Kasi Christian, alam mo, nung 2022, si Representative Pulong garnered 224,000 votes, no? Ngayon, in 2025, nabawasan yun, no? 203,557. So, mga 21,000. Sabihin mong material or immaterial, the point is, hindi pareho yung level. Hindi pwedeng sabihin na parang unthinking, tuloy-tuloy lang, no? Pare-pareho lang. Meron talagang mga nagbago ng kanilang pananaw. But I think also, talagang yung like I said, powerful, simple, and easy to do yung panawagan na vote straight. It saved many people, not just Dabaweños, by the way, kasi yung panawagan sa vote straight kasama yung Duterte, di ba? It saved many people from having to think about other things. Simple lang no? Ganito yung sitwasyon, isa lang gagawin ko, I'll vote straight. Okay. So mga viewers natin, no? Si Mags Maglana, lumaban siya dito kay Pulong sa pagkakongresista ng 1st District, both in 2022 at again in 2025. Isa kang development worker, no? And nung may ginawa ko story dyan in 2022, medyo nakita kung paano mga pinyan si Mags Maglana. Pinapaliwanag talaga yung trabaho niya sa kongresista, etc. etc. Ang tiyaga nga Pero does this not frustrate you in a way? You've twice run against Pulong Duterte. Same results and same reasons behind the decision of a lot of Dabaweños to vote for him. Don't you find it frustrating in a way? Ngayon nga, Christian, actually mas komplikado kasi as you know, hindi lang naman isang dinastiya ang aming kinaharap, no? Meron pang isa, yes. Diba? At yung isang dinastiya na yun ay sinusuporta ng isa pang mas malaking dinastiya, yung dinastiya ng mga Marcos Romualdez. So talagang mas komplikado. At pumasok pa yung usapin ng ayuda, no? Alam mo, gusto kong banggitin, no, yung ayuda politics, yung ayuda governance talaga ay nakasama din naman kasi sa mga actually parang the ayuda politics help reinforce the cost of the Dutertes. Kasi dahil nga malawakan yung pagbagsak ng ayuda, parang feeling ko parang bordering on abuse of state resources na, no? In terms of paano talaga dinikit yung different types of ayuda sa isang dinastiya. Tapatin na natin. Karapal. Karapal naman talaga ginawa ng administrasyon doon sa ayuda.
very garapal. But alam mo paano tinurn around ng mga Duterte yung naratiba na yun? Simple lang. And they did this by actually appealing to the people's sense of who they are. No? Kasi sinabi lang naman nila, kung bibigyan kayo ng ayuda, tanggapin nyo. Kasi pera naman yan ng mamamayan. Pera nyo yan. Pera natin yan. Pero, bumoto kayo ng tama. No? Huwag kayong hindi kayo dapat nabibili. Hindi kayo nabibili bilang tao. So, alam mo yun, naka-reinforce pa yun sa people's sense of identity. Oo nga naman. Lalo na yun ang isa kong yun ang isa kong iniisip, no? Bakit parang sila bigla naging kampiyon ng good governance? Ito na example, no? Parang na-hijack pa nila yung naratibo ng good governance. Uy, kami yung good governance. Good governance ba yung meron kang higit na 600 million na confidential fund na ayaw mo o hindi mo maipaliwanag? Lumabas yung mga kung ano-ano mga pangalan na highly suspect, mukhang peke, mukhang inimbento yung mga pangalan para sabihin na meron tumanggap ng iba't ibang bahagi itong confidential fund. Yeah. Well, yun na nga yung... Gawain ba yun na isang matinong politiko? Question, yun nga, ano ba tawag doon? Irony ba to? Tragedy? na yung... Kasi... Hindi, parang gagawa nyo nangyayari kasi. Sorry ginagamit ko ni salitang kalye ng mga Duterte. Kasi ganun yung nangyayari. Parang nagkakabastusan Hindi lang naman ngayon yung usapin ng abuse of state resources, no? Dati pa at yung mga Duterte mismo ay akusado nga sa ganyan, no? But yun nga, na-hijack yung narrative para hindi lang para ma-skirt yung issue at hindi na sila masingil doon, naging champion patuloy sila. So, halimbawa, si VP Sara ay nung bumoto siya nung May 12, sinabi niya, ita-champion niya yung anti-dynasty law, no? Ganyan. So, di ba? As you said, paano ba bigla na ito yung mga problema na sila mismo ang promotor pero nagkaroon ng 180 degrees change at parang sila na ngayon ang champions ng opposite of it. Yun nga Ito, nakikita ko yung mga comment dito ng mga viewers natin. Let me know what you think about this. Ang claim nila kasi, ako don't agree, no? Sinasabi nila, bobo. Yung mga bumoto sa mga Duterte. Sinasabi ng iba, blind fanatics. Ako kasi medyo miski hindi ako taga dyan, no? Na-offend ako pag sasabihan mo diretsong bobo Parang nami-miss mo yung nuances nung sitwasyon Oo. At alam mo, hindi nakakatulong ang name calling kasi it only consolidates people's support for the status quo. Sa totoo lang, kapag di ba parang naman yan? I mean, if you put yourself in the shoes of these people or anyone na tinawag ng ganyan, papayag ka bang tawagin kang bobo? Hindi, syempre. But instead of defending yourself, no, you will stick to the behavior because tinawag mo akong bobo pero hindi ako bobo. So hindi siya nag-put forward ng mga solusyon, hindi siya nakakatulong din sa pag-move forward. So I think it's easy for people to just summarily dismiss by name calling, pero hindi po talaga nakakatulong. And I say that not just because I'm from Davao, and my own take, as well as my group's take, has always been mag-usap tayo, mag-dialogue tayo. Kasi in the course of the conversation, of the dialogue, there's openness, no? Doesn't mean change happens kaagad, but that's the opening, no? You cannot undo 37 years of dynastic influences. And I have to say this, Christian, hindi lang naman 37 years yan, kasi ang tuntungan ng 37 years of the dynastic influence of the Dutertes ay yung mas mahabang panahon na ang Davao ay under the control of the dictatorship under Marcos, di ba? Like the rest of the country. So talagang it's more complex, it's more nuanced than simply just saying, bobo kasi kayo or blind kayo. Yeah. Well, Mags, maraming salamat for joining us tonight and thank you for putting everything in context. Sana nakatulong sa mga viewers natin para mas maunawaan kung bakit ganun kalakas pa rin yung suporta dito sa mga Duterte. Okay? And that's coming from someone na actually run against them. Kasi iba rito, nami-misconstrue kaya, why are you defending the Dutertes? Hindi po. Pinapaliwanag niya yung konteksto. Pinapaliwanag niya. Kailangan kong linawin na I'm not defending the Dutertes. I'm trying to understand the people who voted for them. Because at the end of the day, sinasabi ko bakit mo kinakalaban ang mga Duterte o mga dinastiya? Ang sinasabi ko, hindi ko sila kinakalaban for the sake of kalabanin ko sila.
I have to be in a position where kailangan nating ipaglaban ang mga taga Davao kasi we should never give up on the people of Davao. We have historic proof that we are a city that is able to discern and a city that is critical and can fight back. No? Ganun ang nature namin panahon ng Marcos dictatorship. Doesn't mean na dahil ganito ang sitwasyon namin ngayon ay ano na kami, no? That you can dismiss us and say ganyan lang talaga kayo. We will never give up on the people of Davao. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,